Pinagsumikapan ng husto ng todo bigay ng abogado ni Zara na gibain ang kredibilidad ng testigong si NBI Senior Agent Mark Calilong. Ngunit, hindi ito nagtagumpay. Malinaw po yan. Katunayan, hindi nga nag-recross ito pong prosecution. Yan po ating itatampok sa episode na ito ngayong araw po na ito ng Huwebes. Ano po? 9 na. 9. Walang pasok. Dahil sa bagyong Inday, pambihira, no ha? Rumeresbak na kaagad si Inday. Nagpaparamdam na, no po? So, ang kikilatisin po natin sa episode na ito, no? Yung mga bagay-bagay na nakakaapekto sa ating mga buhay-buhay. Katulad halimbawa, kahit na pagpalagay na nating totoo, totoo na nilabag ang karapatan ni Atty. Zuleika Lopez. Although hindi naman yun ang lumalabas na opisyal, siyempre, na pahayag ng Kongreso, kundi lais lang nila iligtas sa kapahamakan itong si Zuleika dahil may mga, alam mo na, may mga gusto nang kumpul-kumpul sa Kongreso ng mga panahong yun para, I don't know, suportahan o baka itakas. Diba? Noong mga panahon yun, nandun si Inday Sara, doon natutulog. Biram pati sa po. So, kahit ba totoo yun, yun ba po ay sapat na batayan para maabsuelto sa kasong grave threat, high crimes, high crime, nakapaloob sa impeachment, articles of impeachment versus Inday Sara? Isip-isip po. Antabayanan din natin kung may ilalapag ba, babalandra na sarili nilang expert witness na magpapatunay na yung pong video na napanood natin ay AI generated lamang. Kumbaga, imbento, peke. Meron kaya silang ipipresenta. Kasi doon po kanilang tunog ng kanilang tono Ito pong video na ito ay hindi totoo. Parang gano'n, splice lamang po ito. At galit lamang sila kay Inday. Gusto lang nilang tanggalin bilang vice presidente dahil nangunguna sa survey sa 2028. Di nga, sorbi-sorbi kayo dyan. Po. Yan po, at tabayanan din po natin yan. At syempre pa, ito, magkabilang partido, pwede kasi silang playing to the crowd. Kumbaga, tataniman nila ng galit ang sentido komon, ang kamalayan ng mga mamayan, nating mga mamayan. Magalit tayo, pabor sa kanila, laban sa kalaban nila. Kumbaga, ginuguyo lang tayo. Na ito yung nakita natin kahapon, di po ba? So, kailangan nating gumamit ng sentido komon. Takalin natin, sukatin po natin, timbangin po natin, kilatisin po natin, batay sa sentido komon ang ating mga naririnig. Hey! Good morning, ladies and gentlemen of the jury. Puwersa 99.9% sa puwera sa Luzon, sa Visayas, sa Mindanao, maging saan man po kayong lupalop ng mundo. Bago ang lahat, mga luma ay dapat na natin palitan sa 2028. Ako po si Mr. Juror Dr. Sixto Kitkilatis Lagari, PhD, Public Administration Honoris Causa, ang inyong abang lingkod
ay humihirit po sa inyo ng suporta. Kaunting lambing lamang po. Like, share, subscribe sa ating pong YouTube Juror Advocacy Channel at sa atin pong Facebook. So mga Facebookers, mga YouTubers, lahat ay mga netizens of the Philippines, pahirit po ng suporta. Apa, malaking ambag na po yun sa ating pong dakila at dalisay na layunin na ipagpatuloy ang naunsyaming diwa, dakila at dalisay na diwa ng himagsikan, makapagtatag ng malayang bayan, demokrasya la Amerika, powered by sangguniang bayan at hukumang trial by jury of we, the sovereign Filipino people, justice system. Panahon na po para imbis puro laway, bukang bibig, bigyan natin ng karampatang pagkilala, pagbibigay-pugay ang atin pong mga ninunong katipunero sa pamumuno ni Gatanis Bonifacio na buwis buhay ipinaglaban ang demokrasya. Ang dahilan kung bakit tayo ngayon ay may karapatan ng bumoto. Sila nun wala eh. Kaya ang bukod tangi po lamang nilang opsyon, revolusyon. Maghasa ng tabak para patulisin nila yung mga kawayang ginagawa nila mga sibat. Ni Indian pa na nga, hindi pa uso ng mga panahon yun. Po. At shout out po muna kay Senadora Pia Cayetano. Kasi kanyang iginiit kahapon doon sa paglilitis ang kahalagahan ng rules. Di ba? Para gabayan at patnubayan silang lahat kung ano dapat lang ikilos. Bakit ko po napuna yun? Sapagkat dito po sa aming Dika Homes Mikawayan Subdivision Homeowners Association, wala pong bylaws. Walang bylaws. So nagkakagulo-gulo. Naghahari-harian po ang aming mga board of directors po rito. Kung ano maisip nila, gagawa sila resolution, alam nila, yun na yun. Sila daw ang highest governing body, hindi po yung mga homeowners sa General Assembly. Sila lang po. They arrogated upon themselves. Naalala ko tuloy si Romanov eh. Mamaya, darating tayo dyan kay Romanov. No? So, yun po. Mahalaga po ang rules. Ika nga ni Senadora Pia. At yun din mismo ang ginawa kong halimbawa nung kami nagharap-harap sa isang binaboy na General Assembly. Opo. Ibinalanda ko sa kanila ang larong basketball game. Basketball na lang, wala nang game. Paano? Ganon din ang sinasabi ni Senadora Pia, di ba? Imagine ninyo, kung ang basketball ay walang rules. So, sabi ko dito sa aming General Assembly, paano kung biglang dinaklot na lang isang player ang bola? Itinakbo, binitbit, tinakbo sa kanyang court. Shoot siya ng shoot. Walang rules eh. So, lahat ng na-shoot niya, counted. Wala pong double dribble, walang running. Walang rules eh. Di po ba? Ayaw intindihin ng mga ungas. Kasi kung may rules, hindi sila makapaghari-harian. Hindi nila magagawa kung anong gusto nilang gawin. Di po ba? So di kanyan sa matuto po tayo. Madalas sinasabi nila ako'y namumulitika. Opo, talagang namumulitika ako. At ang aking politika ay para ipagtanggol ang bawat Dikanyans. Ang karapatan nila. Karapatan sa potable and drinking water. Ang tubig po namin dito, poso. Ano po? Karapatan sa ceiling price ng isang economic housing unit na hanggang 1.7 lang. Halos lahat kami dito, mahigit 2 milyon. No? So, ang laki ng i-refund ng developer dito sa amin. No po? Karapatan sa
minimum standard ng construction. Karapatan sa mga drainage system, ano po? Karapatan sa wastewater sewerage facility. Ano po? Bago itapon sa Marilao River, ang aming pong dumi rito. Ang mga imburnal po rito, ganyan na kaliit. Samantalang dapat ay mga 3 metro yan. Diba? Kasi isang tao. O kaya, bahain po. Lalo na, bahain na ang lugar na ito. Ano po? So, yan naman po. Samantalang, politika naman po ng kabilang kampo, gusto na maghari-harian. Alisan ng karapatan ang mga Dicanians. Yung ba tama ba yun? May pumupuna pa sa akin. Mali-mali daw. Hindi daw ako professional. Pambirang patiso. Kung mali ang ginagawa, abay, ano ang tama? Sandali mo na. Tuloy-tuloy na po tayo. So tara na po. Tara na sa Partido KKK 2.0 Demokratiko. Tara na sa Juro Revolution sa political arena. Sa kasamaang palad, wala pong karapatan ang KKK ng mga panahong yun. Alin? Kung may karapatan ng bumoto si Nagatanis Bonifacio, abay hindi po himagsikan ang kanang isusulong sa lansangan o sa kabundukan. Himagsikan sa political arena. So yan po ngayon, pasalamat po tayo sa kanila, mayroon na tayo. Kaya yan po ang ating landas na tatahakin patungo sa isang umaga kung saan tayong mga soberano o the sovereign Filipino people ang may kataas-taas sa kapangyarihan sa bayan ay tunay na mga soberano, hindi alipin. Kasi sa ngayon, kontrolado ng mga salot na kurakot, abusado, traidor, killers, land grabbing sa buong pamahalaan ng hukuman, hindi po tayo sovereign. Alipin po tayo. Nagdudumilat po ang katotohanan yan. Po. And so, ano ba ang batihang batas? No? Dapat ilapag ito. Antayin po natin pagdating ng prosecution na naman ang may pagkakataon na maglapag ng kanilang mga ebidensya, testimonya, magpresenta. Antabayanan po natin kung sila ba ay meron pong ilalapag na mga kaukulang batas. No, para masabi nila na kahit may banta, kahit totoo na binantaan ni Inday Sara ang Pangulong, kanyang misis, ang Speaker of the House, siya ay absuelto dahil galit lamang siya. Siya ay absuelto dahil binoto siya ng 32 million Filipino. If at all, hindi po o plan kumulikotong dagdag bawas yun. Ano po? Absuelto siya dahil ipinagtanggol lamang po niya ang kanyang Chief of Staff na si Attorney Sulaika, ano ba apelyido niya? Lopez? Yun po, dapat na ilapag po nila. Ano po? Now, alam niyo po, meron pang isa pala silang dahilan. Dahil daw po may lumutang na Oplan Romanov. Ang Oplan Romanov po ay extrajudicial killing na ginawa sa pamilya ni the last Tsar of Russia, si Nicholas Romanov. Ano po? Siya po ay may autocratic rule bilang Tsar nung pong mula 1894 hanggang 1917. Ano po? So siya po, ang kanyang asawa, ang kanilang 5 mga anak, 3 yata doon, babae pa, ay ikinulong ano po, ng mga revolusyonaryo, mga Bolshevik, Bolshevik revolution sa Russia. Ano po, at nag-utos ang kanilang leader na si Vladimir Lenin na nabuhay noong 1870 hanggang 1924, no po, na sila po ay i-execute. Imbis na litisin muna, diretso na execution.
Extrajudicial killing nga po eh. Noong pong 17 ng July 1918. So lahat po silang 7. No? Patay, pinatay, ano po. Ang lumalabas dito na dahilan kung bakit gano'n na lamang ang galit ng mga itsapuera sa Russia ng mga panahon yun, sandamakmak din po. Ang pwersa itsapuera sa Russia eh. No, ha? Kukunti lamang po yung mga pamilya na kumbaga kung tawagin ay mga noble families. Ano po, sila yung may pangunahing karapatan na maging hari, na maghari-harian. Naniniwala po itong si Nicholas Romanov sa divine right to rule. Masyado siyang relihiyoso. Ang reliyon naman, di ba? Noong mga panahon, riding in tandem yan eh. Yung gobyerno at relihiyon. Yung relihiyon ang nag-uuto sa mga tao na ito yung kalooban ng Panginoon. Na kung sino ilalagay na hari riyan, Panginoong Diyos ang naglagay sa kanya riyan. Aha, yan po yung pang-uuto nila. Ito naman siyempre yung gobyerno, no, ha, katulad ng mga naghahari-harian, sila naman po yung mga tagapagpatupad ng mga kaungasang kalakaran. Pandarambong, lahat ng mana from heaven sa lugar, sinosolo nila. Siyempre, tinatapunan din nila ng mga mumu at buto-buto yung mga sundalo na sip-sip buto sa kanila. At yung mga pamilya, noble families, na ganun din sip-sip buto sa kanila. Pero andap din sila dahil at any given time, isa sa mga pamilyang yon ay pwede magkasan ng rebellion para agawin sa kanila yung kapangyarihan. Wala halahalan nun eh. Sa dulo po ng baril, nakasalalay ang kanilang paghahari-harian. No po. So, yan po ay naging aral na rin po yan. Hindi lamang po sa Russia, kundi sa buong mundo. Kung kaya, kita mo naman, ang Britanya, no, nagkaroon na sila ng monarchical or constitutional monarchy. No po. Head of state, titular head na lang yung kanilang hari o reyna, pero meron po silang parlamentaryo, parlamento na kinatawan ng mga mamayan ang nagpapatakbo sa gobyerno. Yung day-to-day operation ng government nasa parlamentaryo po, hawak ng prime minister. Ano po? So, isa po sa dapat nating antabayanan dito, yun nga pong mind conditioning. Yung pang-uuto at pangguguyo ng magkabilang partido. Ano po? No? Lalo na, sa aking, kung ako tatanungin, lalo na antabayanan natin yung kampo ni Inday Sara. Dahil si Inday Sara po ang, kumbaga target, no ha? Target ng impeachment trial na ito. At kahit sa mo ang gulo tingnan, ala naman talaga siyang pananggang legal. So talagang pipilitin nila nakalikutin ng isipan ng mga mamayan para pag naikasan nila ang EDSAhan na naman, susuportahan sila. Maging yung mga sundalo. Pero yung mga sundalo, siyempre, bago gumalaw yan, kailangan punong-puno na ng mga mamayan yung rally site. No? Na malabo naman mangyari sapagkat wala nga tipping point. Wala po yung elemento na magpapakulo ng dugo ng sambayan ng Pilipino, no, ha? Dahil masyado ng abusado, traidor at kawatan ang nakaupo sa Malacanang. Wala pa po eh. Wala yung ganun tipping point eh, no, ha? So, antabayanan po natin kung sa era of impeachment ang naging mitsa, yung pong envelope galing sa bangko na ang laman ay Jose Velarde opening account, ano po, na ayaw nilang buksan, pero sa akin pong paniniwala, sadya po na hindi pinabuksan yon para matrigger ang EDSAhan
Ano po? Matutungid sa kuan yun eh. Revolusyon ng mamayan eh. Ano po? So ngayon, ang gagamitin po nila, malamang, kaya na pinipilit na walang kredibilidad, hindi expert witness itong NBI agent na si Mark Calilong, no ha? Para lamukusin ang ating kamalayan, ang ating isipan. Para tayo ay guyuhin, utuin. Ha? Tayo po ay, kumbaga, kinukondisyon ng ating mga isipan. Patungo na yun doon. Pero ang isa sa mga dapat natin tabayanan dito, yung BIR box. Diba? Na kapag yun ay binuksan, maaring mag-walk out sila. Diba? Para mag-edsahan. Pero palagay ko, gising na po tayong mga soberanong mga mamayan Pilipino. Ngayon, kung gusto po talaga nating makamtan ang makatarungan at makataong lipunan na nakaukit sa ating saligang batas, nasa preamble po yon at nakalagay doon kami. Ang mga kataas-taasang makapangyarihang mga soberanong mamayan Pilipino sa bayan ay nagsusumamo sa dakilang Diyos ng gabay at patnubay upang kami ay makapagtatatag ng makatarungan at makataong lipunan. Makatarungan at makataong lipunan na kapakipakinabang para sa halos lahat kaming nasa hanay ng pwersa 99.9% sa pwera, kung hindi man lahat kami ay makikinabang. Ano po? Makikinabang as in, kami ay ligtas. Ang buhay po namin ng aming mga pamilya ay ligtas at kami po ay mga hayahay ang buhay. Kung hindi man mga milyonaryo. Kami pong pwersa 99.9% sa pera. Ligtas at mga milyonaryo. At syempre, hindi po yan kumbaga ibulong lang sa hangin. Kailangan meron tayong affirmative action na gagawin. So imaginein po ninyo, mga kaitsapwera, kung juror po tayo sa hukuman trial by jury, tayo po ang magdidesisyon sa lahat ng korte sa buong kapuluan, Luzon, Visayas, Mindanao, kung ang akusado sa korupsyon, pang-aabuso, human rights violations, land grabbing, extrajudicial killing ay guilty o inosente. Imaginein po ninyo. Meron bang mga salot na kurakot na hindi agad himas rehas? Sapagkat ang trial by jury po, katulad na natutunghayan natin ngayon sa Sara impeachment trial, araw-araw po. Dito nga, sa impeachment trial, mula alas 2 hanggang kadalasan, hanggang alas 5 lang. Minsan, wala pa alas 5. Pero sa totoong trial by jury of the people, alas 9 ng umaga umpisa hanggang alas 4 or beyond, kung medyo ginaganahan at ayaw mabitin ang testimonya ng testigo. Tinatapos talaga po yan. Para sariwa sa isipan ng mga juror ang kaganapan at magabayan sila ng husto sa kanilang gagawing desisyon. At ngayong sa impeachment trial, mag-practice na po tayo sa pagiging juror. Kaya hindi nila mapipigil po ito. Isang damakmak tayo . Kung meron 70 million na botante, abay 99.9% riyan, mga itsapwera tayo. So, 70 o 69 million, 900 million, 9,000 pala, 900 voters. Tayo po yun.
At dapat po natin ipaglaban ito hindi lamang para sa kasalukuyan natin ni rasyon, kundi para sa mga susunod pa nating salinlahi ng puwersa 99.9% sa pera. Tingnan nyo, kung hindi lang Pinas lang si Gat Andres Bonifacio, kung nanindigan nun ng mga katipunero para sa kanya pinaglalaban, hindi po tayo umabot sa ganitong sitwasyon. Sapagkat himas rehas agad nga sila sa hukuman trial by jury. Tingnan nyo na nangyari sa Amerika, sa United Kingdom, sa Australia, sa Canada, sa Japan, sa Singapore, sa Hong Kong, sa South Korea, no? Maging ngayon sa Spain, kung saan nagpamana sa atin ng diktadoryang hukumang Real Audiencia de Manila. Nag-shift na po sila sa trial by jury, 80s pa. Kaya ngayon, pati bayaw ng hari, nakakulong dahil sa kasong korupsyon. No po? So tandaan po natin yan. Para maiukil-kil po sa ating mga isipan, simple lamang po. Kabisaduhin po natin ito. Ano po? Ang bayan kong magiliw, kasing gulo ng mundo. Kami-kami ang naglalaban, Kurakutable fans ang dahilan ng gulo. Kung nais mong tumulong, tumulong ka ng buong puso. Sagrado mong boto, gamitin mo ng husto. Bawiin natin ang gobyerno sa mga abusado, traidor at kawatan. Isang boto mo lang, wala nang gulo. Simple lamang po Sapagkat kung juror ka, juror siya, juror ako, kung juror tayo. Himas rehas agad mga traidor, abusado at kawatan sa buong pamahalaan. Kung juror ka, juror siya, juror ako, juror tayo. Lahat tayong puwersa, 99.9% sa pera, ligtas at mga milyonaryo. Ang protocol, no po, mga YouTubers, Facebookers, like, share, subscribe sa ating pong Juror YouTube advocacy channel at Juror Facebook page, account, So muli, ako pa rin po inyo laging nakandang maglingkod, Mr. Juror Dr. Sixto Kitkilatis Lagari po lamang inyo abang lingkod, PhD, Public Administration Honoris Causa. May God bless us all. May God bless Philippines.